So dito pala tayo nag-end kahapon sa sa quantifier na. So dito tayo sa sa naka-naka. Last yung dalawa. So yung naka-naka pala, dalawa yung ibig sabihin. So when naka-naka is accompanied by negative expressions, it means not easily or not as expected. So not easily. So not as expected. Then palagi yung niya, yung part niya, naka-dictionary form, then naka-negative. So verb dictionary form. Then kutoga. Then dikimasen. For example, dito sa not easily, yung mahirap gawin. Ano po? Mahirap po mahirap po tumira sa Tokyo. So naka-naka. So Tokyo ni. Then sumo kotoga dikimasen. Yung mahirap gawin. Example mo. Mahirap po pumunta sa Japan. So mahirap po pumunta sa Japan. No? So naka-naka. So nihon so ikukotoga so dikimasen. Palagi naka dictionary form then dikimasen. Isa example mo. So mahirap po isulat. So ang kanji. So naka-naka. So kanji o. So kakukotoga. So dikimasen. Yung sa mahirap gawin. Yung not as expected. Ito naman yung sa lang. Yung sa rare. Yung sa not as expected. yung example na to sa not as expected to no? Nasa Japan. So rare ka lang na makakita ng kabayo. Parang ganun lang siya. Sa Japan ay rare lang po na makakita ka ng saging. So nihon dewa. So nihon dewa. So banana o. So meron po toga. So dikimasen. Parang ganun lang siya, no? May tanong ba tayo? Wala, may tanong. Isang example lang. Parang ganun lang siya. Sa mundo, ay rare ka lang na makakita na kung saan, diamond. So sekai dewa. So diamond o. So miru, nakalimutan yung naka-naka. Tala. Parang ilagay yata yung naka-naka. After ng dewa. So sekai dewa naka-naka. Diamond o. So miru kotoga. So dikimasen. Yung rare lang. Sa Japan, rare ka lang na makakita ng kabayo. Yung sa not as expected.
So, ulang example sana sa isa. Na. Yung example na to sa not as expected. Yung na makakita ng bagay na yun. Na. Parang ano lang, sa panahon na ito, so rare ka lang na makakita ng taong mabait. Kung saan gano'n, no? So, yun yung gamit ng nakanaka. So, yung pinakalas dito sa Rokubang, yung sa Zeihi. So, Zeihi is used with expressions of hope and request, such as pushi desu, verb mas from tai desu, and verb tipong kudasai, and emphasizes the meaning of the expression. Gamit ng Zeihi, so emphasizes the meaning of the expressions na gamit niya. Yung naka-ganyan. So, noun ga, so pushi desu. Sa lesson 13. Na? Yung verb, type form, then pushi desu. Ganon din. Sa lesson 13 din siya. Na? At saka yung so verb T form, so kudasai. Ito naman sa lesson 14. Sa pula na. Kaya na gusto ko po ng sasakyan. So, watashi wa sukurumaga supushi desu. Pag nakaganito. Nilagyan mo siya ng Zeihi sa unahan. Zeihi, watashi wa kurumaga kushi desu. Nakaganyan. Talaga. So, gusto ko po talaga ng sasakyan. Isang example lang. So, gusto ko po na ng bagong computer. So, watashi wa atarashi pasokon ga supushi desu. Pag nilagyan mo siya ng Zeihi sa unahan, no? So, naging ganito yung meaning niya. Yung gusto ko po talaga. So, gusto ko po talaga ng bagong computer. No? Nakatalaga lang yun eh. Yung Zeihi na yan. Yan sa tai desu naman, for example lang. Anang Hokkaido so ikitai desu. Isa-isa mo. So, Tanaka-san ni so aitai desu. So, gusto ko pong pumunta sa Hokkaido. Maglagay ka lang ng Zeihi pag nakatalaga. Maglagay ka lang ng Zeihi sa unahan. Pag ganyan yung salita mo. Yun talaga. Gusto ko po talagang pumunta sa Hokkaido. Zeihi, Hokkaido so ikitai desu. So, Zeihi, so Hokkaido ikitai desu. Pag may Zeihi, yung very much. No? Yung talagang, I want to go to Hokkaido very much. Pag wala yung Zeihi, wala din eh. No? Pag Hokkaido ikitai lang, so I want to go to Hokkaido lang din. Paling ganyan, sa Tanaka-san ni aitai desu. Gusto ko pong makita si Mr. Tanaka. No? So, Zeihi, Tanaka-san ni aitai desu. So, gusto ko po talaga makita si Mr. Tanaka. No? Ito yung binanggit ko dun sa lesson 13.
So may ano dito. Hindi lahat ng ano, hindi lahat ng nakatides is lagyan mo siya ng zehi. Yan ang isa ko lang. Yan ang ramen o. So tabitides. So gusto ko pong kumain. So ng ramen. Pag ganito yung salita mo. Gusto ko po talagang kumain ng ramen. Pag nilagyan mo sa siya ng zehi dyan, so mali yan. No? Mali ito, no? Bakit mali? Nakatay din naman. No? So puntahan natin yung 13, bakit mali? So, balikan ko lang sa salina. 13. Nabanggit ko na to pero balikan ko na lang. Yung sa tides, yung part niya. So the particle ga can replace the particle o. The other particles cannot be replaced by ga. Kaya ng example lang. So gusto ko pong kumain ng ramen. Gusto ko pong mag-aral ng Nihongo. So Nihongo, Benki's tides. Pag ganito yung salita mo, gusto ko po talagang kumain ng ramen, no? Yung o na yan. So, okay. So yung o na yan, no? Nadoble na pala to. Papalitan mo lang siya na ano, ng ga. Yan. Pag ganito yung salita mo. So, isang example. Walang zehi, no? Pag naka-particle o siya. Palitan mo lang siya ng ga. Pag ganito yung salita mo. Gusto ko pa talagang mag-aral ng Nihongo. Bawal yung ganito. Bawal yung ganyan. Kasi yun na yung ga eh. Pag particle o lang, no? Pag ibang particles, yan ang so Hokkaido so ikitides. So gusto ko pong pumunta sa Hokkaido, no? Pag ganito naman yung salita mo, no? Talagang gusto ko po talagang pumunta sa Hokkaido. Ang problema dito, o lang yung pwede yung palitan. Ito, bawal. No? So, yung o pwede yung palitan ng ga. Then, may ganito yung meaning niya talagang. No? Kaya lang yung ibang particles, so the other particles cannot be replaced by ga. So, bawal mong palitan ng ano, ng ga yung ibang particle. Kaya lang hindi naman to o no? So, ano yung gagawin mo dito para maging ganito yung salita niya? No? So, yun yung sa Zeihi. So, para magiging ganito yung salita niya, very much, huwag mong palitan yung ng ga. So, maglagay ka lang ng Zeihi sa unahan. No? So, yung ano yun sa so, ano no? O lang talaga yung ano? O lang talaga yung bawal mong lagyan ng Zeihi. No? Kasi yun na yung ga. Pag ibang particles, no? So, lagyan mo na siya ng Zeihi. Kaya na example nga sa Tanaka-san ni Aitides.
Ito nilagyan ko siya ng zehi kasi yung particle dito na kanina naman eh. Hindi naman siya naka-o. No? So yun yung ano dito. Pag naka-o, walang zehi. Yung sa kudasai naman. Na. So please. So punta ka ngayon. No? So please punta ka ngayon sa office. So ima. Jimosho e. So itte kudasai. Maglagay ka lang din ng ano, ng zehi. Ganyan. So zehi, ima, jimosho e. So itte kudasai. So please punta ka talaga. Punta ka talaga nga sa office na. Pag may zehi. Isa example na. So please, tawagan mo si Mr. Tanaka. So Tanaka-sani. So denwa o kakimasu na. Sana. Sorry. So, please tawagan mo si Mr. Tanaka. Tanaka-sani. Di ang sen. Dapat nakatipo pala. Dinwaste. Kudasai. Yung nakanina man okay lang. So, please tawagan mo talaga si Mr. Tanaka ngayon. Si Mr. Tanaka. An example na ito, no? Yung zehi, binikite kudasai. So please come to my place. Pag itagalog mo yan, ano yun eh, may talagang. Pangit din kasi lagyan sa English ng birimas eh. Yung ano, yung my please. Pangit siya pakinggan sa English pag meron siyang birimats. Pero yung thoughts niya, meron siyang birimats. Yung talagang. No? So yun yung ano din sa zehi. Yung nakatalagang lang. Yung pinakalas dun sa 18, yun lang naman yung kulang. Send ko lang nila. Hindi ko lang na-type ko na naka-Japanese. Pero imagine na lang siguro na. Kasi wala akong type dito na naka-Japanese. So dito sa 1, ilagay mo lang yung mass form niya. So dito yung naka-dictionary form. Yan sa nibang. Lagyan mo lang siya ng particles. Meron palang blanco dito na bawal mong lagyan ng particle. Ilagay mo lang yung X. Yan sa sambang. Kutuga yung kasunod. Ibig sabihin lahat ng mga verb na to. No? I-dictionary form mo lang siya. Yung bang. Pakikumpleto lang din sa sentence. So dapat yung kasunod mo. So dictionary form kutuga, dikimas. Or naka dictionary form kutuga, dikimasen. I-kumpleto mo lang yung sentence. No?
Yung sa gubang. So, pili ka lang ng sagot dito. No? Then, dictionary form mo siya. Then, add ko to this. Yung sa gubang. I-dictionary form mo yung verb kasi yung kasunod is miny. Then, pili ka ng sagot dito sa taas na. Yung sa nanabang. So, babaguhin mo lang yung verb. So, magdedepende sa kasunod niya. Verb conjugation. Yung sa hachibang, replyan mo lang siya. So, pasok ko no, tsuka koto ga dekimasu ka? Kaya mo bang gumamit ng computer? Odo na gai ko kogo o hanaso koto ga dekimasu ka? So, anong klaseng foreign language yung kaya mong salitain? O nihon ni koromai ni Nihongo o bigismasta ka? So, nag-aral ka ba ng Nihongo? Bago ka nakarating ng Japan? So, ibig sabihin ng tanong na. So, dalawa yung i-check natin sa Lunes, yung 18 at saka yung assignment natin ngayon sa 19. So, dito tayo sa 19. No? Basahin ko lang yung silent. No? So, Yamani noborimasu. So, climb a mountain. Hotero ni tomarimasu. Stay at a hotel. So, jishimasu. So, clean a room. Sintaku shimasu. So, wash clothes. Reishu shimasu. So, practice. Narimasu. Become. Nimoy. Sleepy. Choyoi. Strong. Yowai. Weak. Susigai. Be in good condition. Susigawaroi. Be in bad condition. Sushi. Condition. Goropo. So, golf. Sumo wrestling. Pachinko, pinball game. Ocha, tea ceremony. Yonghi, date. Ichido, once. Ichidomo, not once. Never use with negatives. Dandan, gradually. Mosugu, soon. Okage-sama de, thank you. Use when expressing gratitude for help received. So, kampai, buttons up, cheers. Jitsu wa, actually, to tell the truth. Daito, diet. Nankai mo, many times. Shikashi, but however. Morina, excessive, impossible. Karada ni, good for oneself. Kiki, so cake. Katsushika Fukusai, so famous in the period, food black artist and painter. Sa topic natin yan dito sa verb form. So in this lesson, you learn the top form. So how to make the top form is shown below. So the top form is made by changing the and the of the T form into ta and the respectively. Kung alam niyo mag-T form, so alam niyo na rin kung paano mag-ta form. Kasi yung katumbas ng te doon sa ta is yung ta. Katumbas ng de doon sa ta is yung da. So, yung tanong dito, ano ba ibig sabihin ng ta form? So, apat yun. Ilagay ko lang yung apat.
Mag-example nga muna ako dito ng isa. Yung sa polite form muna. Kaya na ano, ikimas. Pupunta. Ito, ikimas. Ikimasen. Ikimasta. Ikimasen desta. Ito pupunta. So, hindi pupunta. So, pumunta. Then, hindi pumunta. No? Pag naka-ano siya, pag naka-plain form siya, yan. So, yung ano, yung ikimas, so maging yan yung sa, ano, sa lesson 18. Yung part pala na to, no? Yung sa lesson 18, ito naman, ikanay. Sa lesson 17, no? Ito naman, ikimasta, so ita, no? Ito yung ano, ito yung topic natin yun. Sa lesson 19, no? Ito, ikimasen desta. So, ikana, kata. Dito din madidiscuss sa lesson 19. So, dapat alam yun yung apat. No? Dapat alam yung plain form. Kasi pag sinasabi plain form, apat. No? So, hindi pwedeng ito lang yung alam mo. So, yung tanong dito, bakit gagawin ng plain form yung verb? Magkapareha lang naman sila ng meaning. No? Yung dahilan, kung sa unahan. May plain style na din. No? Ba yung polite? Dito plain style yung gagamitin natin. No? Isa. So dito naka-plain style na lahat. No? Yan. Ibig sabihin naka-plain form, ito yung pwede mo gamitin. No? Bawal to. Isa. Kasi naka-plain style lang. No? Marami ni. So plain style. So plain form. No? So lahat naka-plain form yun eh. No? Hanggang doon sa, sa 22. Ito naka-plain form to dito. No? Yung mga ikanay, ita, ikanakata. Yung apat na yan. So hanggang in 4 na yan. Naka-plain form na lahat. No? Mas maraming plain form dun sa, sa in 4 kasi dito sa in 5. So ito, alam na natin to, yung dalawa. Kasi na-discuss na natin yan. No? So ito na lang, yung alamin natin ngayon, yung dalawa. Unahin natin yung past tense positive. Kung bakit nagiging ganito yung verb niya. Yung ikimasta, so bakit nagiging ganito? Ikimasindista, bakit din siya naging ganyan? No? Unahin natin ito yung isa, yung past tense positive. Taking. I see. Sala kasi may tao. Sala, may tao.
So tuloy tayo dito. Sorry kasi may ano eh, may tao sa labas. May ano lang eh, nagpatulong eh. Bawal maano naman, ma-open naman pag ano, hindi matulungan. Ano ba lang? Kakitay this. Di no kakitay this guy. So gusto niyo tumawag pero ano, wala siyang barya. Sa Japan, pag tatawag ka, hulog-hulog yung barya. No? Sa atin kasi walang pagtatawag sa cellphone lang. Sa Japan, pag tatawag ka, kailang may barya ka. So wala siyang barya po. Kung ukani gari masen. Gusto niya tumawag pero wala siyang barya. So tuloy tayo din na. So matanda kasi yung nagpatulong. Kaya tinulungan ko na lang. Kasi ma-open na pag hindi tutulungan. Saglit lang naman yun. So tuloy tayo dito na sana sa past tense. Ito ano ba yun? Sukunay. Ano yung sukunay? Ano yung sukunay? Kumakay. Sukunay ukane. Ibig sabihin ng sukunay is kunti. Ibig sabihin ng ano na? Sukunay. Ayun para klaro lang. Ano ibig sabihin ng sukunay? Kunti lang yan. Little. Sukunay. No? Para klaro lang. So, ito yung ibig sabihin ng sukunay mo, no? Maliit. So few, small. So less. Parang kumbaga yung maliit yung sukunay. So maliit yung pera. So yung kumakay. No? Bawal yung ano, sukunay doon. Yung kumakay naman. Kumakay. So, fine. So ito yung ano, no? Ito yung ibig sabihin ng kumakay, yung fine. So wala siyang barya. Yung barya is ano eh, yun yung fine natin eh. No? Yung barya. Bawal yung sukunay doon kasi maliit yung sukunay. No? May tanong ko doon. So bawal yung ano doon, no? Sukunay mang. So yung ano, yung sa I, doon sa past tense, yung nakaganyan. Yung si, same lang. Yan, same lang din. Yung ni, so inda. Inda. Inda din. Yung ki, so aita. Yung gi, so aida. Yung si, yung sta. No? So for example, no? So kay masta, so bumili, so katta na lang. Ganon din, bumili din. Tatanggalin mo lang tong part na to. No? So, ipalit mo to para magiging tapon siya. Pinagkaiba ng dalawa, ito polite. Ito naman naka-plain form. O yung tinatawag na verb tapon. No? Yung topic natin yun. Yung naka-plain form. So meron tayong pattern na ito lang pwede mong gamitin. So bawal yung naka-polite, ito lang talaga. No? Kahit magkapareha sila ng meaning. Sakulan natin iba. Yung machimasta. So matta. So kay karimasta. So kaita. Yung sinimasta. So sinda.
Yan. So, asubimasta, so asunda. Yasumimasta, so yasunda. No? Yung ano, kakimasta. So, yung kaita. Kikimasta, sa iba. Exception lang ito, no? Kasi ganito yung tapon niya. So, isugimasta, so isoida. Ayan. So, ayan. Yung hanashimasta, so hanasta. So, yung group 1 dun sa tapon. Yung sa group 1 to, no? Okay. Yung sa group 2, so yung masta, so may talang. Kusaw na. So, tabi masta, yung kumain, so tabitan na lang. Ganon din. Kumain din. Yung polite. Ito plain form. O yung verb, so ta form. Basta sa group 2, yung masta, papalitan mo lang siya ng ta. Ganon din sa mga special, kanang karimasta, so karita. No? Kahit special siya. Okay. So yung sa group 2, no? Yung pa na yan. Yung sa group 3, yung shimasta, so magiging ano na lang siya. Magiging sita na lang din. Same na sa group 2. Yung kimasta, so magiging kita. For example, so benkyu shimasta, so nag-aral. So benkyu shita na lang. Ganun din, nag-aral din. Same na sa group 2 yung gagawin. Na yung masta, ipalit mo lang yung ta. Isa-isa mo lang. So kinkyu shimasta. So kinkyu shita. So wala namang tanong dito, no? Sa yung sa top form. Ito ano siya sa past tense positive. Hindi pa kasama doon yung negative. No? Ilagay natin yung negative. Kasi sa dito din siya binabanggit eh. Hindi mo nakalagay dito pero dito siya binabanggit yung naka-negative. Yung group 1, 2, at 3 din. So yung I, so nakaganyan. Wanakata. Chi sotanakata. Ri soranakata. Sonanakata. Banakata. Manakata. Danakanakata. Yung gi soganakata. Yung si sanakata. Sampulan natin ang tig-isang verb para klaro lang. So, kay masendista, so hindi bumili. Ito yung ano na, karaniwang alam natin, nakamasen. Pag naka-plain form siya, so ganito na lang. So, kawanakata. Ganon din, hindi bumili. Yung isa naka-plain form lang, yung isa naka-polite.
Basta tatanggalin mo to. Wala yung katabi niya. Kahit maging ganyan yung basa niya. Kay masindista, so kawanakata. So, ganun din yung gagawin doon sa 8. Ano? Matsi masindista, yung hindi naghintay. So, mata na kata. Yung tori masindista, tori masindista. Tora na kata. So, sinimasindista, so magiging sinana kata. Yung B, ng asubimasindista, so asubana kata. Yung mi, ng yasumimasindista, so yasumana kata. Ikimasindista. So, ika na kata. Basta yung gagawin nyo lang, no? Gayahin mo, no? Tatanggalin mo siya, then papalitan. Yung gi ng isugimasindista, isugana kata. So, hanasimasindista, so maging hanasana kata. No? Hanasana kata. So, yun yung group 1. Yung group 2, yung masindista, papalitan mo lang siya ng nakata. Ano? So, osimasindista, so osinakata. Na? Abimasindista, so abinakata. Yung masindista, ipalit mo lang yung nakata. No? Paano yan? So, lahat ng group 2, ito lang yung papalitan mo, masindista. Yan sa group 3, yung si masindista, so maging ano niya, sinakata. So, kimasindista, so kunakata. No? Por sana. So, BQ si masindista, yung hindi nag-aral, so magiging BQ sinakata. Ganun din. Hindi nag-aral. So, yun ano, yung partner. Parang group 2 lang pala. Parang group 2 lang. Na? Yung masindista, palitan ng ganyan. So, nakata. Same lang sa group 2 na? Yung gagawin. Special nga lang to sa group 3. Kasi hindi siya nakasimas, kundi nakakimas. So, yung gamit na ano, so yung gamit ng past tense negative ay sa lesson 20. Pero dito siya binabanggit sa 19 kung paano siya gawin ganito. Pero yung gamit niya nasa lesson 20. So dito tayo sa past tense positive. Yung tanong niya, saan siya ginagamit na? So dito tayo sa gamit niya. So ito yung unang gamit ng tapon na naka-plain form. So verb tapon kotoga arimasu. Yung have the experience na. So
So the sentence pattern is used to describe what one has experienced in the past. This is basically the same sentence as watashi wa nan ga arimasu. So which we learned in lesson 9. So the content of one's experience is expressed by nominalized suppressed verb tapong koto. So note that it is therefore different from a sentence which merely states the fact that one did something at a certain time in the past. So ito yung lahat na na-experience mo. So paglagyan mo siya ng certain time in the past, so magkaiba na siya. Isa-isahin natin kung yung sinasabi niya dito. Yung lahat na na-experience mo na. Na-experience ko na po. Yan ang umakyat sa Mount Fuji. O na-experience ko na po na maglaro ng pachinko sa Japan. O na-experience ko na po So, na-experience ko na po kumain ng ramen na lang. Na-experience ko na pong kumain ng ramen. So, Fujisani Sunobutta Sokoto ga arimasu. Ano nakatapon, no? Ito nakatapon, bawal dito yung naka-polite. Kasi pag polite naka-mas, mostly nasa siya, dulo ng sentence. Pag nakatapon siya, no? So pwede mo siyang ilagay sa gitna ng sentence. So nihon de so pachinko Sakoto ga so arimasu. Nakatapon, no? Verb tapon koto ga arimasu. O ramen o satabita koto ga arimasu. Yan. An example lang. So, oma ni notta koto ga arimasu. So, I have ridden a horse. Ano yun eh? Na-experience na niya na sumakay ng kabayo. Experience kasi yung topic dito, no? Pag hindi mo pa na-experience, for example na, i-negative mo lang yung verb dyan sa dulo. Pag hindi mo pa na-experience, no? So, hindi ko pa po na-experience na umakyat sa Mount Fuji. So, Fujisani Nobuta koto ga arimasu. So, ito, yung paliwanag na yun sa experience, no? Iba siya dito, sa baba. Paglagyan mo siya ng certain time in the past. So, note that it is therefore different from a sentence which merely states the fact that one did something at a certain time in the past, no? So, iba siya pag lagyan mo siya ng certain time in the past, no? Yung sa expressions of time. Yung ganun. Ito pala yung sentence pala na to, no? Paglalagyan mo siya ng certain time in the past, no? So, hindi mo na pwedeng gamitin yung koto ga arimasu. Kasi nilagyan natin ng certain time in the past, no? Yung na-experience ko na pong umakyat sa Mount Fuji. For example, nilagyan mo siya ng ng last week. So, bawal mo na sabihin na-experience, no? Bawal mo sabihin yun, no? Kunin ganito na. So, umakyat po ako sa Mount Fuji last week. Ibig sabihin, bawal mo na gamitin ito. Yung koto ga arimasu na yan. Paglagyan mo siya ng last week sa unahan.
Kundi ganito yung gagamitin mo, pinaka-polite na. So, noborimasta. So, sensyo, fujisan ni noborimasta. Wala nang kutoga arimasta. Kung dito yung gagamitin yung isa, pinaka-ganyan. Ikimasta. Pinaka-polite. Bawal mo nang gamitin yung naka-plain form. No? Kundi ito na. Paglalagyan mo siya ng certain time in the past, yung past tense positive na yung gagamitin mo na naka-polite form. No? Example na. Nilagyan niya kasi ng last year. Kaya ito na lang yung ginamit. Wala na yung kutoga arimasu. So, kyonen, Hokkaido de umani norimasta. Walang kutoga arimasu doon. No? Kasi nilagyan niya ng last year. So, ganun din sa iba, no? Yeah. So, na-experience ko na po maglaro ng pachinko sa Japan. Pag nilagyan mo siya ng last month dyan. So, bawal mo sabihin na na-experience, kundi ganito na. Yan. So, naglaro, no? So, naglaro po ako, no? Ng pachinko sa Japan last month. So, sengetsu nihon de pachinko o. So, wala rin kutoga arimasu, no? Kasi nilagyan mo ng last month. Pero pag wala to, so yung kutoga arimasu. So, sengetsu nihon de pachinko shimashita. So, ganun din yun. Last example na. So, na-experience ko na pong kumain ng ramen. Pag nilagyan mo siya ng kahapon dyan. So, wala na. Hindi mo ito pwedeng sabihin, no? Kundi ganito na. So, kumain po ako ng ramen kahapon. So, ramen o. So, wala na. So, tabimashita. So, ramen o tabimashita. So, yun yung tinutukoy niya dito na magkaiba yung dalawa. No? Na may certain time in the past at saka yung wala. So, wala namang tanong doon sa unang gamit na ng top form. So, lahat ng na-experience. So, dito tayo sa sangbang, yung tari-tari. Top form. So, ito yung verb, so adverb, and so on. May tanong yata dito. Ano yung tanong, ma'am? Walang tanong. Akala ko may tanong. May nagsalita eh. So, ito yung pangalawang gamit ng top form. Yung verb top form tari, verb top form tari, shimasu na. Yung verb, unverb, and so on, ito yung gamit niya. Basahin natin. So, you learn an experiences of referring to few things and persons among many. Yan na daw in the sentence. The sentences learned here are used in referring to some actions among many other actions. So, the tense of the sentence pattern is shown at the end of the sentence. So, note, make sure that you don't confuse the meaning of the sentence pattern with that of the T-form sentence which you learn in lesson 16. So, isa-isahin natin yung sinasabi niya dito, no? So, yung sinasabi niya na yan, no? Yung sa lesson 10, kinumpara siya sa lesson 10. Ilagay natin yung lesson 10 para mas madaling maintindihan. Kinakaganyan. Yeah. Then, meron siyang nado. No? So, etc. Ay na, tanong na, ano po yung nasa ibabaw ng table ni Mr. Tanaka? Isa lesson 10, So, Tanaka-san no? So, kuino o ini. So, nani ga arimasu ka?
For example, book, document, computer, at iba pa. So, honya, so, shiryoya, then, pasoko naru ga, so, arimasu. Yung sa lesson 10, no? Dito sa topic natin, yung nakatari-tari, yung sa lesson 19, kanang, ano po, ang gagawin mo, no? So, bukas. So, hasta, so, nani o shimasu ka? For example, no? Maglilinis ng bahay. Maglalaba ng mga damit. Mag-aaral, so ng Nihongo, at iba pa. Magkapareha lang, no? Libro, document, computer, at iba pa. Maglilinis ng bahay, maglalaba ng mga damit, mag-aaral ng Nihongo, at iba pa. No? Pinagkaiba lang ng dalawa. Yan sa 10, so noun. Yan noun yun eh. Libro, document, at computer. So dito, yung sa 19, si action, yung verb, no? Action to eh. Maglilinis, maglalaba, mag-aral. So doon lang sila magkaiba, no? Sa lesson 10. Yung sa lesson 10 yan. So dito sa action yung pinag-usapan. So gamit ng tari, tatanggalin muna natin, ha? So ano po yung gagawin bukas? Maglilinis ng bahay. So hasta, so ochi o sujishimasu. Pag yung sagot mo na to, no? Dinagdagan mo pa siya ng isa, no? So maglalaba ng mga damit. Para madugtong mo to. Para madugtong mo yung yung maglalaba ng mga damit, no? Itapon mo yung verb. Ito group 3, isa pa na. So group 3 siya. So yung shimasu, mag-isita siya. Yan. Yung gamit ng tapon. After mo matapon yung verb, so lagyan mo siya ng di. Ayun, nakatapon, no? After mo matapon yung verb, no? So lagyan mo siya ng ri para madugtong mo to. No? Kung magagamit ng ri na yan, so pangdugtong lang. No? So foko o shintaku shimasu. So pag nilagyan mo pa siya ng isa, so mag-aaral, so ng Nihongo, so at iba pa. Pwedeng dalawa, maximum 3. So para madugtong mo na naman to, mag-aaral ang Nihongo, so itapon mo naman yun, no? Shintaku shimasu. Shintaku ta, no? Then lagyan mo siya ng ri. So yun, no? Mag-aaral ang Nihongo. So Nihongo, Benkistari. Magtari ka pa rin. Bakit? Kasi meron siyang at iba pa. Magtari ka pa rin. Kahit wala nang kasunod. Yung pinakalas, eri pa rin. Then banggitin mo yung shimasu, no? Yung and so on at iba pa. Pinakalas, so shimasu na, no? So, ano pa yung gagawin bukas? So, hasta nani shimasu ka? So, hasta ochi o sujistari, foko shintaku shitari, Nihongo o bigistari shimasu. Kasi yung dulo na nakatari pa rin, then shimasu, no? So, pwedeng dalawa, maximum 3. Pwedeng ito lang yung sabihin mo. Maglilinis ng bahay at saka mag-aaralan ni Hongo at iba pa. Kahit wala to. So hasta o sujistari ni Hongo bingistari shimasu na. Pinaka-past tense. So ano po, ang ginawa mo,
No? So, kahapon. So, so nani o shimashita ka? Kaya dito na lang din. Anong ginawa mo kahapon? So, naglinis ng bahay. No? Naglaba ng mga damit. So, nag-aral ng Nihongo at iba pa. Wala kang babaguhin dito, no? Ito lang yung babaguhin mo. Yung dulo lang pag naka-Japanese. Yan. Yan lang. Pwedeng dalawa din. Ano ginawa mo kahapon? Naglinis ng bahay. Nag-aral ng Nihongo at iba pa. Ito lang yung babaguhin. Yung dulo lang. Ito nakashimasta yung verb. Isa, nakasimas lang. Pero, ganun pa rin siya. Nakatapon pa rin. No? So, the tense of the sentence pattern is shown at the end of the sentence. So, hindi sa gitna. Sa dulo. Dito mo titingnan kung past tense pa siya o hindi. So, hindi dito, no? Kundi dito sa dulo. Kasi kahit naka-past tense siya dito, kung naka-mas lang, so ganun pa rin, nakatari pa rin. No? Isang example para klaro lang. So, ano po yung hobby niyo? So, shomi wa sunan desu ka? So, ano, pagbabasa ng book, panonood ng anime, at saka paglalaro na basketball na lang. So, watashi no shomi wa sofon o soyondari. Para madugto yung panonood, so dapat nakatari. So, anime o mittari. Then, baso kitoburo o shitari. Ito siya, show me. Ibig sabihin yung si mas magiging suri. Then, kutores. Kasi yun yung kahapon eh. Pag show me yung pinag-usapan, naka-dictionary form yung dulo. Yan. Dictionary form, then kutores. Kaya yung si mas, ginawa ko yung suri. So yung dito na yung sa tari, sinasabi mo lang yung ginagawa mo. Ibig sabihin ng tari. May example naman dito. So, nichibi wa tinisus tari, iga o mitari shimasu. So, ngayong linggo daw, ay maglalaro siya ng tennis, manood ng movie, and so on. Naka-past tense. Nichibi wa tinisus tari, iga o mitari shimasu. So, last Sunday po ay naglaro ko ng tennis, nanood ng movie, and so on. Pwedeng dalawa, no? Maximum 3. Pero may sinasabi sa baba. Ay pinagkaiba ng ng tari dito sa 16. So make sure that you don't confuse the meaning of the sentence pattern with that of the T form. So we still learn in lesson 16. Yung sa 16. Yung sa 19. Yung sa 16. Yung pinagkaiba ng dalawa. Hindi ito yung pinagkaiba ng dalawa. No? Yung isa may so on. Pero hindi yan yung pinagkaiba ng dalawa. So tingnan natin yung pinagkaiba ng dalawa. Yung sa 19, sa 16, at saka sa lesson 19. Kaya na, ilagay na. So, nung linggo, so naglaro siya ng tennis, nanood ng movie, at iba pa. Nung linggo po, ay nanood ako ng movie,
naglaro ng tennis. No? So, at iba pa. Yung sa 19, ano? Yung sa 16, so nung linggo po ay nanood ako ng movie. At saka naglaro na ng tennis. So ano yung iba, yung isa, merong at iba pa pero hindi yan yung pinagkaiba ng dalawa, no? So tingnan natin yung pinagkaiba ng dalawa. So Nichiyo biwa. So igao. Sumitte. Then tiniso shimashita. Isa nakatipo, no? Yung 19. So Nichiyo biwa. So igao. Sumitari. Then tiniso shitari. Then shimashita. Isa nakatari, no? Nakatari-tari sila. So para klaro, basahin natin yung 16. No? Ano ba yung sinasabi na sa 16? Para klaro lang. Balikan natin. Ay, sa 16 yung nakatiform. Yung tinutukoy na, no? Yung sa 16, yung sa nakatiform. So, to connect verb sentences, the T-form is used. Para makonect yung isang verb. So, kailangan i-T-form yun, no? Yung isa pang verb na nauna. So, when two or more actions take place in succession, so the actions are mentioned in the order of occurrence by using the T-form. So, yung no? Yung sa 16. So, order of occurrence. Yung paliwanag doon, no? Kagaya ng example na to, sa umaga, nagja-jogging siya, nagsha-shower at saka pumupunta na sa office, no? Nagkakasunod-sunod eh. Sa umaga po. Pag 16, nagkakasunod-sunod, no? Sa umaga po ay nagja-jogging po ako. Nagsha-shower. At pumunta na, no? Sa office. Yung sa example na to. So, mayasa, asa. So, jogging goste. Then, shower. So, abite. Then, sore kara. So, kaisha. So, ikimasu, no? Yung sa 16. Yung sa 16, so, pagkakasunod-sunod ng ginagawa, no? Pero sa 19, so, rumble to. No? Ay, ibig sabihin rumble. Ilagay na na. Yan, no? Ito na lang. Yung past tense. Yung sa 19, rumble. Yung sa 16, so nagkakasunod-sunod. Yung sinasabi ko dito sa 19. Ano po ang ginawa mo kahapon? So, pwede mo i-rumble to. Pwede mo sabihin na kahit itong una. No? Yung nag-aral ng Nihongo, pwede, ito last, pwede mo siyang isunod, no? Yan. Yan. Yung naglinis ng bahay, nauna, so pwede mo siyang ilagay sa dulo. Kahit saan dyan, yung iuna mo, so okay lang. No? At iba pa. Wala namang mali dyan eh. Anong ginawa mo kahapon? Naglaban ng mga damit. Nag-aral na Nihongo. Naglinis ng bahay at iba pa.
Sa 16, bawal mo siya i-rumble kasi nagkakasunod-sunod. No? Kaya ang tanong na, ano yun, no? Ano po yung ginawa mo? Kanina umaga. So ito, pwede mo i-rumble, no? Try natin kung pwede ba. So for example, yung ano, yung inauna mo, pumunta na sa office. So nagja-jogging. Then nagsishower. Bawal kang ano bawal kang mag-jogging doon sa office. Bawal kang mag-jogging doon sa office, no? Bawal ka ding ano doon, mag-shower doon kasi oras na ng trabaho. Pero dito okay lang. No? So pangit naman na doon ka pa mag-jogging pag nasa office ka na at nag-shower ka doon. So ito bawal tong i-rumble kasi nagkakasunod-sunod. Ano po yung ginawa mo kahapon? Pumunta sa office, nagja-jogging at saka nag-shower. So bawal siyang i-rumble, no? Kasi nagkakasunod-sunod. Yung sa part, no? Bawal yung una to. Bawal yung sunod to, no? So bawal yung ano. Kasi nagkakasunod-sunod. Dapat ano talaga, order of occurrence yung pagkakasunod-sunod. So doon sila magkaiba, no? Kaya ng example kanina sa ano po yung hobby mo? Ito pwede mo siya rumble, no? Ano po yung hobby mo? Paglalaro ng basketball. Panonood ng anime. Okay lang, kahit i-rumble mo siya, okay lang. Pagbabasa ng book, no? So, at iba pa. Yan sa 16. Ito. So, ano yung ginawa mo kahapon? Nanood ng movie, pumunta sa Kobe, at saka uminom ng tea. Bawal mo siya i-rumble kasi yung movie is andun sa Kobe. Paano ka manood ng movie kung ano, no? So, yung ano, no? Yung tinutuko dito na movie, so andun sa Kobe. Punta ka muna ng Kobe bago ka manood ng ano, movie. Bawal yung i-rumble to kasi nagkakasunod-sunod. So, doon sila magkaiba, no? Sa Tagalog kasi parehin ang banggit eh. Pag titignan sa Tagalog, no? Pagkaparehin ang banggit, yan sa Tagalog eh. Ano yung ginawa kahapon? Pumunta sa Kobe, nanood ng movie, at saka uminom ng tea sa Tarik. Ano yung ginawa kahapon? So naglaban ng mga damit, naglilis ng bahay, at saka nag-aaral ng Nihongo. Pag titingnan sa Tagalog, parang magkapareha lang eh. Pero magkaiba sila. So doon sila magkaiba, no? Sana sa tipong at saka tapong. Yung pagkakasunod-sunod yung sa 16. So walang tanong sa ano sa Tarik. So dito tayo sa ano sa Yongbang. So almost ano din pala, 12. Okay lang siguro na mag-break time muna tayo na ano, 10 minutes. So 37 ngayon. So balik tayo ng ano, ng 47. So 10 minutes lang, no? Stop ko lang to.